Arjo Ataide nagsalita na matapos masangkot sa korupsyon. Si Representative Juan Carlos Arjo C. Ataide ay matagal nang kilala sa mundo ng showbiz bago pumasok sa politika. Nagsimula siyang lumabas sa mga palabas tulad ng E-Boy at Maalaala Mo Kaya. Pero mas tumatak ang kanyang pangalan nang gumanap bilang kontrabida sa FTJ's Ang Probinsyano. Pinakakilala siya sa papel na Benjo sa web series na Bagman, na nagbigay sa kanya ng Best Actor Award sa Asian Academy Creative Awards. Hindi may kakaila na isa siya sa mga artistang nakapagtawid mula sa showbiz patungong politika na may dalang malaking pangalan. Anak siya ng veteranang aktres na si Sylvia Sanchez at ng Spanish-Filipino businessman na si Arturo N. Ataide. Noong 2022, pinasok niya ang politika at nanalo bilang kinatawan ng Quezon City 1st District. Pagsapit ng Hulyo 2025, hinirang siyang Assistant Majority Leader ng House of Representatives. Pero ngayon 2025, biglang yumunig ang kanyang pangalan matapos isama ni Pacifico Curly Discaya sa listahan ng mga mambabatas at opisyal na umano'y sangkot sa kontrobersyal na flood control projects. Hindi lamang siya kundi pati ang kanyang ama na si Arturo N. Ataide ay nadawit umano sa nasabing issue. Kasal si Arjo Ataide kay Maine Mendoza, at isa nga sa mga bato ng publiko sa kanila ang madalas nilang pagpunta sa abroad. Para sa ilang netizen, nakakaduda raw para sa isang kongresista na madalas wala sa bansa. Lalo na't may matinding isyu na kinakaharap. Ang imaheng dati hinahangaan sa telebisyon ay ngayon binabato ng batikos sa social media. Mas lalong nag-init ang pangalan ni Arjo nang sabihin mismo ni Pacifico Curly Discaya. Nakabilang umano siya sa mga nakatanggap ng kickback mula sa contractors. Ayon kay Discaya, karaniwang 10% ang tinatanggap, at may pagkakataong umaabot pa raw sa 25%. Ang revelasyon ito ang nagpaigting ng interes at galit ng publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, tuluyan nang nagsalita si Representative Arjo Ataide. I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain, and I never will. I will avail of all remedies under the law, to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Habang ipinipilit ni Arjo na wala siyang kinalaman sa mga paratang, hindi naman naniniwala sa pahayag na ito ni Arjo ang marami nating kababayan. Anya, dapat na lang mahiya at mag-resign na ito sa pwesto at humarap sa mga isasampang kaso sa kanya.